Sinasabing ang pagkapangulo ni Jose P. Laurel ay puno ng kontrobersya sa kasaysayan ng ating bansa. Dahil sa ikalawang digmaan na dala ng pananakop ng bansang Japan sa Pilipinas, marami ang nagsasabi na siya ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng mga Hapon. Hanggang sa pagtatapos ng digmaan, naakusahan si Jose P. Laurel sa salang pagtataksil sa ating bansa, dahil sa pakikipagsabwatan sa pamahalaan ng Japan. Magandang araw po, at aming ibabahagi sa inyo ang ikalawang yugto ng buhay, at karanasan ni Pangulong Jose P. Laurel. Simulan na natin. Sinakop ng bansang Japan ang Pilipinas, habang nakaupo bilang Pangulo si Manuel L. Quezon. Sa panahong ito, lumisan si Pangulong Quezon patungong Bataan, at kalaunan ay nagtungo na sa Estados Unidos, upang buuin ang government in exile ng Pilipinas. Sa pangyayaring ito, inutusan ni Pangulong Quezon si Jose P. Laurel, kasama ang ilang kasapi ng kanyang gabinete, na manatili sa Pilipinas upang pamahalaan ang ating bansa. Bago pa man magkaroon ng digmaan, si Jose P. Laurel ay mayroon ng magandang ugnayan sa mga namamahala sa bansang Japan. Katunayan nga ay naipadala pa ang kanyang anak na lalaki, upang makapag-aral sa Imperial Japanese Army Academy sa Tokyo. Sa panahon ding ito, ay natanggap naman niya ang kanyang doctorate degree, sa Tokyo Imperial University noong 1938. At dahil sa mga tagumpay na ito, ay nagkaroon siya ng magandang pakikitungo sa mga Hapon, maging sa mga opisyales ng mga sumugod sa bansang Pilipinas, noong panahon ng digmaan. Ito ang nag-udyok sa pamahalaan ng Japan sa Pilipinas, na gawing Pangulo si Jose P. Laurel noong 1943, sa ilalim ng National Assembly. Nanumpa siya kay Chief Justice Jose Yulo, bilang Pangulo noong ika-14 ng Oktubre 1943, sa Legislative Building, na ngayon ay kilala bilang National Museum of the Fine Arts. Matapos niyang manumpa bilang Pangulo ng Pilipinas, sa ilalim ng pamahalaan ng Japan, malaking suliranin ang kanyang kinaharap sa ekonomiya ng bansa. Ang pinakamalaking suliranin na kanyang hinarap, ay ang kagutuman at kakulangan sa pagkain. Ang mga presyo ng bilihin ay labis na nagtaas, ngunit ang administrasyon niya ay ginawa ang lahat ng kanyang makakayanan, upang tugunan ang pangangailangan sa pagkain. Pinalakas at pinabilis niya ang produksyon ng mga pagkain, maging ang paghahatid ng mga produkto sa mga komunidad ay kanyang pinamahalaan. Noong ika-20 ng Oktubre 1943, ay nilagdaan ni Claro M. Recto, na itinalagang Foreign Minister ni Pangulong Jose P. Laurel, ang Philippine-Japanese Treaty of Alliance. Kasama sa mga lumagda sa naturang kasunduan, ay ang Japanese Ambassador to Philippines na si Sozo Murata. Sa kasunod na buwan noong ika-5 ng Nobyembre 1943, dumalo si Pangulong Jose P. Laurel sa Tokyo, Japan, kasama sina Claro M. Recto at Quintin Paredes, sa Greater East Asia Conference. Ang nasabing pagpupulong, ay dinaluhan din ng mga pinuno ng estado ng mga kasapi ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, GEACPS, tulad ng mga bansang Thailand, Korea, at Taiwan. Layunin ng nasabing pagpupulong na labanan ang paglaganap ng opium, at ipakita ang paniniwala ng Imperyo ng Japan, na wakasan ang pananakop ng mga bansa sa kanluran. Ang nasabing pagpupulong na ito, ay mas kilala rin sa tawag na Tokyo Conference. Sa kasagsagan ng digmaan sa bansang Pilipinas, idineklara ni Pangulong Jose P. Laurel ang martial law, sa ilalim ng Proclamation No. 29, noong ika-22 ng Setyembre 1944. At sa sumunod na araw naman, idineklara naman niya ang State of War, sa ilalim ng Proclamation No. 30, na kung saan ang bansang Pilipinas, ay napasa ilalim ng digmaan laban sa United States, at sa United Kingdom. Noong ika-26 ng Hulyo 1945, sa ilalim ng Potsdam Declaration, na nilagdaan ng mga pinuno na sina US President Harry Truman,
UK Prime Minister Winston Churchill, at Chairman of China na si Chiang Kai-shek. Inutusan nito ang bansang Hapon, na sumuko at ihinto na ang digmaan, ngunit hindi ito tinanggap ng pamahalaan ng Hapon. At noong ika-6 ng Agosto 1945, isang bomba atomika ang pinabagsak ng eroplano ng United States, sa bayan ng Hiroshima, na kinasawi ng higit sa 300,000 na katao. Makalipas ang 2 araw, ay sinugod naman ng bansang Soviet Union ang Manchuria, at napabagsak ito. At sa sumunod na araw noong ika-9 ng Agosto 1945, isa pa ulit bomba atomika ang pinabagsak ng bansang Amerika, sa bayan naman ng Nagasaki. At dahil sa mga pangyayaring ito, napilitan ang bansang Japan na sumuko, noong ika-15 ng Agosto 1945. At sa mga taong ito, si Pangulong Jose P. Laurel ay lumisan papuntang Baguio City, kasama ang kanyang pamilya, at sina Camilo Osias, Benigno Aquino Sr., Mateo Capintin, at George Vargas. Matapos bumagsak ang Baguio, lumisan naman sila papuntang Tuguegarao, hanggang sa ihatid sila ng isang eroplanong pandigma, sa bansang Japan. At noong ika-17 ng Agosto 1945, matapos ang pagsuko ng bansang Japan, nagdeklara si Pangulong Jose P. Laurel, sa ilalim ng Executive Proclamation, ng pagtatapos ng kanyang pamumuno sa bansang Pilipinas. Ang deklarasyon na ito ay naganap mula sa isang hotel sa Nara, Japan. Matapos ang digmaan sa pagsuko ng mga Hapon, siya ay pinadakip ni General Douglas MacArthur, noong ika-2 ng Setyembre 1945. Kasama ang kanyang anak na si Jose Laurel III, at Benigno Aquino Sr., sila ay ikinulong sa Yokohama, hanggang sa ilipat sila sa Sugamo Prison, noong ika-16 ng Nobyembre 1945. At noong ika-23 ng Hulyo 1946, si Jose P. Laurel ay naibalik sa Maynila, kasama sina Camilo Osias at Benigno Aquino Sr. Isang buwan ang lumipas, inilipat si Jose P. Laurel sa kanyang tahanan sa Paco, Maynila, ngunit pinili niyang mapiit sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa paglilitis sa kanya, nakasuhan siya ng 132 bilang ng pagtataksil sa bansang Pilipinas, ngunit sa bisa ng General Amnesty, na pinagkaloob ni Pangulong Manuel Rojas, siya ay nakalaya noong 1948. At sa pagkakataong ito, sinubukang bumalik ni Jose Laurel sa politika, na kung saan tumakbo siya bilang kinatawan ng Nacionalista Party, laban kay Elpidio Quirino noong 1949, ngunit siya ay hindi nagtagumpay. Noong 1951, sinubukan niya ulit pumasok sa politika, at tumakbo siya bilang senador, sa ilalim pa rin ng Nacionalista Party. Sa pagkakataong ito, ay naging matagumpay siya, na nakakuha ng pinakamaraming boto sa mga senador na kandidato. Hinikayat siyang tumakbo bilang Pangulo noong 1953, laban kay Ramon Magsaysay, ngunit ito'y kanyang tinanggihan. Sa pagkapanalo ni Ramon Magsaysay, naatasan si Jose P. Laurel na mamuno sa pagpapanatili ng kalakalan sa mga kinatawan ng Estados Unidos, na sa kalaunan ay nakilala sa tawag na Laurel-Langley Agreement. Naging pinuno din si Jose P. Laurel ng Senate Committee on Education, na kung saan sinusugan niya ang Senate Bill noong 1955, na nag-uutos na gamitin ang mga nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere, at El Filibusterismo, bilang bahagi ng pagtuturo sa mga universidad at kolehiyo. Matapos manilbihan ni Jose P. Laurel sa publiko, nagpasya siya na magretiro noong 1957, upang ituon ang kanyang panahon sa pagbubuo ng Lyceum of the Philippines, at Philippine Banking Corporation. Sa panahon ng kanyang pamamahinga sa politika, nanatili siya sa kanyang tahanan sa Mandaluyong, na nakilala sa pangalan na Villa Pasensya. Ang villa na ito ay nabili ng pamilya ni Manny at Cynthia Villar, noong 2008. At noong tanghali ng ika-5 ng Nobyembre 1959, si Jose P. Laurel ay inatake sa puso, na nagdulot ng kanyang pagpanaw noong ika-6 ng Nobyembre 1959, sa Our Lady of Lourdes Hospital sa Maynila. Naging hindi man maganda ang tingin ng karamihan, sa pamumuno ni Pangulong Jose P. Laurel sa Pilipinas noong panahon ng digmaan,
naging makulay naman ang kanyang mga nagawa matapos ang kanyang panunungkulan. Noong taon ng 1958, sinimulan niya ang Committee of Citizens sa bansa. At sa parehong taon din, ang kanyang aklat na Thinking of Ourselves, ay nailathala na nagbigay na magandang inspirasyon, sa lahat ng mga nakabasa ng aklat na ito. At noong ika-9 ng Marso 1958, ginawaran siya ng parangal ni Pangulong Carlos P. Garcia, ng Philippine Legion of Honor, na may antas na Chief Commander. Ang panahon ng ikalawang digmaan ay natapos na, ngunit ito naman ang simula ng panibagong pamahalaan sa ating bansang Pilipinas. Sa susunod na talakayan, atin naman aalamin ang mga karanasan at buhay ng sumunod na Pangulo ng Bansa, na si Sergio Osmeña. Malalaman rin natin kung ano ang kanyang mga nagawa, upang makaahon ang bansang Pilipinas, mula sa pagkakawasak na dulot ng ikalawang digmaan. Maraming salamat po sa panunood, pagsubaybay, at hanggang sa muli.